Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Badong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Zamboanga. Nakatira sa isang baryo malapit sa karagatan itong si Badong. Kasama sa buhay ang ama at lolo. Maagang naulila sa ina. Namatay ito nang isinilang ang paslit. Mag-isang tinaguyod ni Mang Romar ang anak sa pamamagitan ng pangingisda. Naging magkatuwang ang dalawa. Lambat ang pangunahing gamit sa pangingisda. Ngunit minsan ay nangangawil sila o hindi kaya naman naninisid. Madaling araw pa lang ay nasa dalampasigan na ang mag-ama. Naiiwan sa bahay si Badong kasama ang lolang si Aling Soling. May pagkapasaway si Badong, kaya naman laging nangungonsume ang dalawang matanda. Lalo na kapag umuwi ito ng punong-puno ng putik ang uniforme. Ngunit kung paminsan, natutuwa din ang mga ito dahil nakakapag-uwi ng malaking alimango si Badong. Madalas itong dumadaan sa latiang malapit sa dagat ang pasit. Doon nangunguha ng alimango upang ibenta o hindi kaya naman ipang-ulam para may baon kinabukasan. Naku Omar, yung anak mo, mukhang may balak pang sundan ng mga yapak ng tatay mo. Abay halos araw-araw sa ginawa ng Diyos. Tuwing uuwi yan punong-puno ng putik ang uniforme. Hindi ko nga alam kung paano ko papatuyuin eh. Naku Nay, pagpasensyaan mo na si Badong, hayaan mo. Pagsasabihan ko. Wag na. Alam mo minsan kapag umuwi yan, may dalang alimango o hindi kaya naman malaking sugpo. Ayan o, tinakpan ko lang ng planggana para hindi makatakas. Dumadaan siguro sa latian tong batang to. Nasaan pala si Badong? Ayon, naroon sa kwarto nyo. Mukhang nakatulog sa sobrang pagod. Hayaan mo na Romar. Parang hindi ka nagdaan sa pagkabata oh. Normal lang naman yan. Mas makulit ka pa nga dati eh. Si Totoy talaga. O siya sige na, hindi ko napapagalitan. Teka, tatapusin ko muna yung pagtatahi ng mga lambat. Mukhang hindi po ako makakasama sa inyo mamayang gabi. Ayos lang. Maninisid lang naman ako dyan sa dalampasigan. Bilog ang buwan. Mailapang mga isda sa malalim. Mag-iingat po kayo ha. Minsan may mga buhayang nagkalat dyan sa bahura. Ay nako. Ang mga tauhan ni Jaime, kailan kaya titigil ang mga yan sa pagsira ng bahura? Siguro kapag napuno na ng pera mga bahay nila. Kaya nawawala mga isda eh. Sana lang, wag naman dumating ang araw na tuluyang mawala mga isda sa lugar natin. Kapag nagkataon, siguradong magugutom tayo nito. Pag-uusap ng tatlo. Nagpahinga si Mang Simon. Samantalang si Mang Omar ay pumunta sa kanilang bangka upang ibaba ang mga lambat. Nang gabing iyon, lumakad si Mang Simon at gaya ng inaasahan, nangulit na naman ang apo nitong sumama. Lolo, total naman, hindi nyo kasama si tatay. Pwede bang ako na lang yung isama nyo? Ay nako Badong, tigilan mo ko. Mamaya malunod ka pa doon eh. Hindi ka pa naman marunong lumangoy. Marunong na po ako lumangoy, Lolo. Saan? Sa hanggang tuhod? Magtigil ka. Mabuti pa mag-aral ka na lang na mga leksyon mo. Matulog ng maaga dahil may pasok ka pa bukas. Lo, Sabado bukas, kaya nga gising pa ako eh. Naku, wag ka nang pagpumilit. Hindi pa rin kita isasama. Walang nagawa ang pasit, kaya hanggang hatid lang ito sa dalampasigan. Sumakay ng bangka si Mang Simon. Nagsimulang maganap ng lugar kung saan siya sisisid. Medyo malayo na ang narating
Ngunit wala pa ring senyales ng kawan ng mga isda. Wala ding ibang naninisid o nanlalambat, kaya nagtaka ito kung bakit walang isda sa lugar. Patuloy na nagsagwa ng matanda hanggang sa makarating sa kantil o bahaging mabuhangin. Walang alon o agos. Patay ang karagatan na tila ba napakapayapa ng karagatan. Huminto sandali si Mang Simon upang magpahinga. May baon nitong termos na puno ng kape. Habang umiinom ang matanda, napansin niya ang makinang na bagay na lumulutang sa tubig. Papalapit ito sa kanya. Kaya naman inakala ni Mang Simon na isa itong dikya o hindi kaya naman isdang nagliliwanag sa dilim. Laking gulat nito nang tumama sa gilid ng bangka ang bagay. Tumunog. Kaya napagtanto ni Mang Simon na hindi ito dikya o isda. Upang makasigurado ay sinalok niya ito gamit ang takip ng termos. Tinanggal ang sumamang tubig at napagtanto na ito ay isang uri ng matigas na bagay. Hindi alam ng matanda kung ano ang bagay na yun. Kaya naman nilagay niya ito sa bulsa at nagpa siyang umuwi. Dahil wala itong mahanap na papanain. Pagdating sa dalampasigan ay napansin nito na uminit ang batong inilagay sa bulsa. Kaya dali-dali niya itong kinuha upang tignan. Nanlaki mga mata ni Mang Simon dahil muling nagliwanag ang bagay na napulot sa karagatan. Ano kaya ang isang to? Bakit kaya nagliliwanag? Wika ng matanda sa sarili. Maya-maya ay nawala ang liwanag. Kaya muli niya itong binalik sa bulsa at naglakad pauwi. Pagdating sa bahay, diretso itong naiga sa mahabang upuan dahil ayaw nang maabala ng matanda si Aling Soling. Habang nagpapantok, muli nitong kinuha ang bagay na napulot upang usisain. Hindi na malaya ng matanda. Unti-unti na siyang nakakatulog hanggang sa tuluyan ng talunin ng antok. Nagulat ang matanda dahil may narinig na boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Dali-daling bumalikwas si Mang Simon at nagtaka dahil ang alam niya, nasa loob na siya ng tahanan. Ngunit nang tignan ang kapaligiran, napagtanto na naroon siya sa tabing dagat. Kinalmahan ni Mang Simon ang sarili at naglakad. Pamilyar sa kanya ang lugar dahil malapit lang ito sa pinagdadaungan nila ng mga bangka. Habang naglalakad, napansin nito ang isang babaeng nakasuot ng mahabang nagliliwanag na damit. Napalingon ito sa kanya at ngumiti. Napahinto si Mang Simon at sa hindi malamang dahilan nakita nito ang sarili na naglalakad na papalapit doon sa babae. Salamat sa pagdating. Alam kong hindi mo inaasahan ang pagtatagpong ito. Ngunit naparito ako para sa mahalagang bagay. Ang pangalan ko ay Ningas. Ako ang gabay ng mutsyang napulot mo. Sandali lang. Mutya, alin itong bagay na to? Yan nga mismo. Alam mo ba kung bakit sa'yo napunta ang bagay na yan? Hindi ko nga alam kung bakit eh. Kung mutya nga ang bagay na to at ikaw ang gabay, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Ikaw ang napili ng mutya upang maging bagong Panginoon. At ang dahilan kung bakit ikaw ang napili, dahil nakita nito ang pagpapahalaga mo sa karagatan. Nahaharap sa malaking panganibang dagat, kaya nangangailangan ito ng isang tagapagbantay. Naku, matanda na ako eh. Bakit naman ako pang napili nito?
Hindi batayan ng edad para maging tagapagbantay. Pagkakalooban ka nito ng kakaibang kakayahan na pag-utusan ang lahat ng nilalang sa karagatan, mapabuhay o elemental. Parang nananaginip lang yata ako. Kung talagang totoo ang sinasabi mo, malalaman ko na lang yan bukas. Pasensya na kung hindi ako makapaniwala. Bago para sa akin to At sa totoo lang, parang hindi talaga ka panipaniwala. Hayaan mong ang mutya mismo ang magpatunay. Bukas ng umaga, malalaman mo kung totoo ang sinasabi ko. Matapos magsalita ng babae, biglang lumakas ang alon at humampas sa dalampasigan. Nagulat si Mang Simon nang tumama ito sa kanyang muka. Napabalikwas ang matanda. Nakita si Badong na may hawak na basong walang laman. Damuho kang bata ka! Bakit mo ko binuhusan ng tubig? Nagsasalita na naman po kayo habang tulog Ano po bang napapaginipan nyo? Wala naman. Ay nako, ewan ko ba. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog. Babalik sa pagtulog? Umaga na po Magpapakain na nga ako ng mga manok. Ganun ba? O siya, sige, lumayas ka na nga ditong bata ka. Mabilis na tumakbo si Badong palabas ng bahay dahil dinampot ni Mang Simon ang senelas. Muling nahiga ang matanda sa pag-asang makakabalik pa sa pagtulog, kaso nga lang hindi na umubra. Ay nako, makabangon na nga lang. Talagang itong si Badong kahit kailan, puro kalokohan ang nalalaman. Etong batang to talaga, oo. Wika ng matanda sabay dungaw sa bintana. Natanaw nito sa dalampasigan ng apo kasama si Aling Soling. Dali-daling lumabas ng pinto ang matanda upang sundan ng maglola. Kaso nga lang laking gulat nito nang makita ang naglalakihang butanding na nagpapaikot-ikot sa karagatan. Napangiti si Mang Simon dahil mahabang panahon din nilang hindi nakita ang pambihirang nilalang. Nilapitan nito sina Badong at Aling Soling. Hindi ba napakaganda nilang tignan? Mabuti naman, muli silang nagbalik dito sa karagatan natin. Pero teka, bakit naman kaya? Anong bakit? Magpasalamat ka na nga lang dahil bumalik ang mga butanding. Ibig sabihin, sagana ang ating karagatan sa mga maliliit na hayop na kinakain ng mga yan. Alam ko, pero nakakapagtaka dahil hindi ko talaga inaasahan na babalik pa sila. At gayon pa, kung kailan naglipa na mga masasamang loob, na kahit mga nananahimik na perlas sa ilalim ng dagat pinagdidiskitaan pa. Wika ni Mang Simon. Ngunit pinigilan nito ni Aling Soling dahil ang lalaking nakatayo sa tabi nila, mga tauhan ni Jaime. Huwag kang ang maingay. Mamaya marinig ka ng dalawang yan. Mga tao ni Jaime yan. Lingid sa kalaman nito, si Jaime ay nakatayo sa likuran nila. Huwag kang mag-alala, tanda. Narinig ko ang lahat. Ikaw, Tatang, mag-iingat ka sa mga paratang mo. Legal ang trabaho namin at may permiso kami mula sa munisipyo. Ganun ba? Kung legal naman pala ang gawain, bakit kailangan nyo mag-operasyon tuwing gabi? Bakit ko naman sasagutin yung tanong mo? Sino ko ba sa palagay mo? Wala naman. Simpleng residente sa baryong to na ang kinabubuhay, inaasa sa karagatang pilit yung pinapatay. Kagad na itong inawat ni Aling Soling dahil nakita ng matanda na bumunot ng baril si Jaime. Simon, tama na. May dala silang baril, matanda ka na.
Hindi mo kakayaning makipaglaban sa kanila. Hindi, Soleng. Gusto ko lang iparinig sa Jaime na yan na mali ang ginagawa nila. At kung meron mang isang taong tututol, ako yon. Matapos magsalita ni Mang Simon, biglang tumalon paitaas ang isa sa mga butanding, dahilan para maglikha ng malaking alon. Nagtakbuhan ng mga tao dahil hahampas sa dalampasigan ang halos 6 na talampakan na taas ng alon. Nag-alisan din ang mga tauhan ni Jaime, kaya sumunod na ito sa kanila. Ay tanda, wag lang magkukrus yung landas natin sa laot. Dahil sisiguraduhin ko na hindi ka na makakasakay sa bangka mo. Pwe! Huwag mo akong takutin ng dala mong barel dahil hindi kita uurungan. Ano ba, Simon? Talaga bang hindi ka titigil? Eto na ga! Uuwi na! Halika na nga! Bakit po kaya nagalit yung mga butanding lolo? Hindi ko rin alam po eh. Pero maganda rin yon dahil napaalis sila mga tauhan ni Jaime. Halika na, nang makapag-agahan tayo. Kwento nito kay Romar ang nangyari sa dalampasigan. Nagulat ito nang sabihin ng matanda na naroon ang mga tao ni Jaime. Ano ginagawa nila sa dalampasigan? Huwag mo sabihin na pinag-iinteresan nila yung mga butanding na yan. Posible. Pero anong gagawin nila sa mga yon? Kakatayin? Balita ko, masarap daw yung palikpik ng butanding eh. Puro ka talaga kalokohan. Alam mo naman na bawal katayin ng mga yan. Sila ang naglilinis ng karagatan laban sa mga duming palutag-lutag. Ito namang si tatay, binibiro ka lang eh. Basta talaga tungkol sa butanding at karagatan ng pag-uusapan, hindi mo magagawang biruin si tatay eh. Alam mo naman kung gaano kamahal ng tatay mo ang karagatan, hindi pa. Kaya gano'n na lang ang galit niya kay Jaime kanina. Pero tay, mag-iingat pa rin po kayo. Delikadong tao si Jaime. Sila ang mag-ingat sa akin. Ang tandaan niyo na tay, ang yabang niyo pa rin. Sige na, kayo na ang matapang. Pag-uusap ng mag-anak. Kinagabihan, naghahandang lumaot si Mang Simon. May sakit si Omar ng mga oras na yun, kaya mag-isa siyang aalis. Sa pagkakataong ito, hindi siya nakatanggi sa pamimilit ng apo dahil mas nauna pa ito sa bangka. Huwag mo sabihin, lolo, na papauwiin mo pa ako, ha? Nasa akin na yung sagwan. Pambihira talagang bata to. Bakit ba gustong-gusto mong sumama sa akin? Gusto ko po kasing matutong manglambat at mamana para balang araw matulungan ko po kayo ni tatay. Bakit po ba? May masama po ba dun? Wala naman na po. Pero mapanganib ang karagatan, lalo pa sa mga batang katulad mo. Lolo, malaki yung tiwala ko sa'yo. Alam kong hindi mo ko papabayaan. Habang nag-uusap ang dalawa, hindi na malaya ng matanda na nag-umpisa ng magsagwan si Badong. Napansin na lang nito na nasa gitna na sila ng karagatan nang makita ang malaking barkong dumaan. Ay naku, naloko na. Ang layo pala ng narating natin, Badong. Pambihira kang bata ka. Bakit ka nagsagwan ng husto? Ayan tuloy, napalayo tayo. Amin na nga yung sagwan. Mamaya mabangga pa tayo ng barko dito eh. Kinuha ni Mang Simon ang sagwan. Akmang ilalapat niya ito sa tubig. Biglang nakita ng matanda ang andap-andap na ilaw ng mga bangka. Hindi kalayuan mula sa kanilang kinaroroonan. Naku po, nandito si Jaime, delikado. Kailangan nating makabalik sa dalampasigan. Bakit naman po kayo natatakot, lolo? Akala ko ba matapang ka? Natatakot ako dahil kasama kita. Hindi ko alam ang sasabihin sa tatay mo kapag may nangyaring masama sa'yo. Wika ni Mang Simon. Marahan siyang nagsagwan pabalik sa dalampasigan.
Ngunit sa kasamaang palad, nasipat sila ng bangka na lulan ng mga tauhan ni Jaime. Biglang nagpaputok ang mga ito dahil ayaw nilang may makakita sa ginagawang kabulastugan. Dali-daling dumapa si Mang Simon upang hindi tamaan ng bala. Naramdaman nito na uminit ang bulsa. Naalala ang napulot na bagay sa tubig at ang sinabi ng babae sa panaginip. Dali-daling dinukot ni Mang Simon ang mutya at binulungan. Kung talagang mutya ka at ako ang pinili mo, ngayon ko kakailanganin ng tulong mo. Nagtaka si Badong kung ano ang ginagawa ng matanda. Ngunit hindi ito nag-angat ng ulo sa takot na baka tamaan ang bala. Ilang minutong nakalipas, nakarinig ng malakas na lagaslas ng tubig si Mang Simon. Natigil ang putukan at ilang segundong nakalipas, biglang nagsigawan ang mga tao sa bangka nila Jaime. Lumabas sa pinagtataguan si Mang Simon. Nakitang pinagkakaguluhan ng mga pating ang katawan ng bangka. Isa-isang nalaglag ang mga tauhan ni Jaime, pati na rin ang mga maninisid. Hindi nakaligtas. Inakala ni Mang Simon na nagkataon lang ang pagdating ng mga pating. Ngunit habang nagsasagwan papunta ng dalampasigan, nagulat ito nang biglang bumilis ang kanyang bangka. Lolo, ano pong nangyayari? Bakit bumubilis tayo? Tignan mo sa likod natin. Nanlaki ang mga mata ni Badong nang makita ang mga pawikang nagtutulak ng kanilang bangka. Ha? Niligtas tayo ng mga pawikan? Parang gano'n na nga. Oh, humanda ka. Sasadsad tayo sa buhangin. Kumapit si Badong at Mang Simon sa katig dahil patuloy pa rin sa pagtulak ang mga pawikan. Tumama ang ulo ng bangka sa dalampasigan. Humagis palabas ng bangka si Badong, dahilan para sumubsob ang muka sa magkahalong putik at buhangin. Napasobra naman yung tulak nyo eh. Pero salamat mga kaibigan. Sigaw ni Badong habang kinakawayan ang mga papalayong pawikan. Dito na pagtanto ni Mang Simon na mutya nga ang hawak niya. Biglang naalala ng matanda na namukaan sila ni Jaime. Dali-dali nitong pinatakbo si Badong papasok ng bahay upang hindi makita. Nasipat niya na paparating ang bangka ni Jaime. Nanatiling nakatayo ang matanda sa dalampasigan hanggang sa sumadsad ang bangka na makalaban. Sinasabi ko na nga ba ikaw yan tanda eh. Sa balagay mo makakaligtas ka pa. Ngayong nakita ko kung ano ang ginawa mo sa amin. Mukhang ako yata ang dapat nagsasabi sa iyo niyan. Wika ni Mang Simon, sabay turo sa likod nila Jaime. Napalingon siya at nagulat nang makita ang higanting alon na likha ng malaking nilalang. Napasigaw na lang sa takot ang mga tao ni Jaime. Ang ilan ay nagtakbuhan. Ngunit sa kasamaang palad, inabot pa rin ang mga ito ng malakas na daluyong. Himalang nakaligtas si Jaime dahil nakapagtago ito at nakakapit sa tumbang puno ng niyog. Matapos humupa ang malaking alon, muling tumayo si Jaime. Nakita si Mang Simon na nakaupo sa dulo ng bangka. Ano? Masarap maligo. Ano kayang ginagawa ng mga kasama mo doon sa laot? Bakit parang wala nang natira? Walang iya ka, matanda ka. Papatayin kita! Binunot ni Jaime ang baril. Itinutok kay Mang Simon, sabay kalabit ng gatilyo. Ngunit parang dumulas lang sa katawan ng matanda ang bala. Ilang beses pa nitong pinaputokan ng matanda. Kaso nga lang ganun pa rin.
hanggang sa tuluyang maubos ang bala. Bumaba ng bangka si Mang Simon at nilapitan si Jaime. Habang naglalakad, hinila nito ang sagwang nakabaon sa buhangin. Nang marating nito ang kinaroroonan ni Jaime, walang pagdadalawang isip, inihampas sa mukha ng kalaban ang hawak niyang sagwan. Halos masira ang panga nito sa lakas ng pagkakapalo ng matanda, dahilan para mawalan ng malay. Nagdatingan ang mga taga-baryo. Nakitang nakahandusay sa buhangin si Jaime at ang mga tauhan. Tay, ano po nangyari sa inyo? Bakit ang sabi ni Badong, itinulak daw kayo ng pawikan pabalik dito? Yan talagang batang yan ang taba ng utak. Gumagawa ng kwento. Nagkataon lang na malakas ang alon. Kaya mabilis kaming sumadsad sa buwanginan. Ganun po ba? Anong nangyari kay Jaime? Pati sa mga tao niya? Pinarusahan ng dagat. Tumawag na kayo ng otoridad para mapahuli ang mga yan. At yung iba, tulungan nyo kung maibalik sa karagatan ng mga taklobong ito. Pinagtulungan ng mga kalalakihang mangingisda ang malalaking taklobo para ibalik sa karagatan. Simula ng araw na yon, bumuo ng samahan si Mang Simon na ang layunin ay pangalagaan ang karagatan. Kinilala ng pamahalaan ang kanilang mga kabayanihan, lalo na ang pagsukpo ng mga tulisang nagnanakaw ng mga higanting taklobo sa kanilang lugar. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na namayagpag ang kabayanihan ng grupong iyon. Nakalaunan ay ginawaran ng parangal at karampatang sweldo mula sa gobyerno. Hindi makapaniwala si Mang Simon na sa edad niyang ito, magagawa niya pang pamunuan ang isang organisasyon na katagalan ay sinalo ni Badong. Mas lalo pang pinagbuti ng nooy 21 taong gulang na binata ang samahan. Nagkaroon sila ng ugnayan sa mga taga-ibang bansa. Kalaunan ay nakalikom ng pondo para bumili ng malaking bangka na gagamitin sa pagpapatrolya sa mga dalampasigan ng kanilang lugar. Ang pagmamahal ni Mang Simon sa karagatan ang siyang nagkaloob sa kanya ng malakas na swerte at magandang kapalaran. Bago mamatay ang matanda, ipinagtapat nito kay Badong ang tungkol sa mutya. Ipinamana niya ito sa apo. Ngunit nagpasya si Badong na ibalik ito sa karagatan dahil sa paniniwala na ang mga mutya ay may sariling buhay, may kakayahan na mamili ng sariling Panginoon. Ito ang kwento ng isang tao na pinagkalooban ng mutya ng karagatan. Bagong kwento pa rin ang kasunod, mga kabayan. Ito ay tungkol sa mutya ng apoy. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Tomas. Taong 1970. Probinsya ng Sorsogon. Tatay Tomas, sinabi pala ni Mang Tere na wag munang magatid ng pampataba. Luluwas daw siya sa ibang bayan. Baka sa susunod na buwan pa ang balik niya. Wika ni Greg. Ganun ba? E di hahanap na lang muna tayo ng bibili. Kailangan natin ng pera. Wala tayong pambili ng uniforme sa nalalapit na pasukan. Tugon ni Mang Tomas. Baka po sa kabilang bayan maraming magsasaka doon eh. Malay natin, organikong pampataba ang ginagamit sa sakahan. Subukan na lang po. O siya, sige, ikarga mo na ang mga sako. Itali mo rin para hindi mahulog. Lubak-lubak pa naman ang daanan. Pag-uusap ng mag-ama. Kasalukuyang hinahanda ang sako-sakong pinatuyong dumi ng kalabaw. Sa tahanan sana ng suki ito ibabagsak kaso hindi.
Papunta sila ngayon sa karatig bayan. Magbabaka sakali na merong bibili. Sa hirap ng buhay, umaasa si Mang Tomas sa kakarampot na kinikita ng sakahan. Maliit lang kasi ang lupaing taniman. Kung marami ang maipon sa dumi ng kalabaw, makakabenta ng mas malaki dahil mahal ang singil sa bawat sako. Ilang buwan naman ang hihintayin dahil 3 kalabaw at 2 baka lang ang meron sila. Minsan nauunahan pa sa pagkuha ng kapitbahay, kahit pataba ay ninanakaw na rin. Nakarating bago sumapit ang gabi. Saktong magsasaka ang napagtanungan na naghahanap din ng pampataba. Sinuwerte dahil pinakyawang lahat. Pinakain pa sila pagsapit ng hapunan. Madilim na ang paligid ng makabalik. Tanging sululang ang nagbibigay ng liwanag sa daan. Panay ang paglingon ni Greg dahil habang tumatagal, may napapansing tao sa likuran. Sa tuwing lilingunin ay nawawala. Nang humampas ang hangin, may dalang kilabot. Sinabihan ang ama. Tay, parang may tao sa likuran ah. Pinaglalaruan yata tayo. Kasi kapag lilingunin ko, nawawala siya. Napansin ko rin yan kanina pa. Huwag mo masyadong bigyan ng atensyon. Hindi kanyang titigilan. Mamaya lalapit pa yan eh. Patuloy sa paglalakbay ang mag-ama. Habang tumatagal hindi lang isa ang nagpaparamdam. Sa bawat punong madadaanan, may iba't ibang presensya. Mga aswang na gustong makapambiktima. Tay, nakasunod na po talaga sila. Ano pong gagawin natin? Mula sa likuran, nakabuntot ang pagapang-gapang na mga nilalang. Kahubog ng tao pero kakilakilabot ang itsura. Mabilis ang kilos. Unang tingin nasa malayo pa. Sa susunod ay nasa malapit na. Inabot ni Mang Tomas ang itaksanak. Naintindihan nito ang gagawin. Nang lumiko sa kabilang daan, naging mabilis ang kilos ng mga aswang dahil mas masukal ang bahaging ito. Paboritong lugar para mambiktima. Pero hanggang sa pagsunod lang, hindi makalapit ng ilabas ni Mang Tomas ang mutya ng apoy. Hindi sila mangangas. Magiging lechon ang mga yan kapag magsasanib puwersa ang mutya at ang mismong apoy. Wika ni Mang Tomas. Sinindihan ang iba pang sulo. Sa pamamagitan nito nag-atrasan ang mga nilalang. Nakauwing ligtas ang mag-ama. Sinigurado muna na walang nakasunod bago pumasok ng tahanan. Hindi ito ang unang beses dahil halos lahat ng lakad ay ganito. Dati pang lumuluwas sa mga bayan si Mang Tomas para ilako ang mga ani at pampataba. Madalas ginagabi, kaya may pagkakataon talaga na makakasalubong ng halimaw. Sa kabutihang palad naman, nakakaligtas palagi. Tinatakot sa pamamagitan ng mutya ng apoy. Kinabukasan nagulantang ang mag-ama. Wasak ang mga pananim. Nakabulagta ang baka. Isa lang ang nasawi sa mga alaga pero malaking kawalan. Tay, tinanong ko mga kapitbahay natin. Wala namang gumulo sa mga alaga nila. Talagang sa atin lang. Kung sino man ang gumawa nito, malilintikan siya sa akin. Sinira talaga ang kabuhayan natin, oh. Huwag kang mag-alala, anak. Alam ko na kung sinong may gawa niyan. Kilala natin yan eh. Ano kaya yung rason ng damuhong yan? Natukoy ang salarin nang magsagawa ng ritual. Ang nakadikit na samyo ang nagpakilala sa tao. Si Mang Dionisio, kapatid sa ama ni Mang Tomas. Simula pagkabata ang alitan, simpleng bagay lang naman ang dahilan, ang pinamanang mutya. Ninais itong angkinin ni Mang Dionisio
Kahit nabubuhay pa ang ama na nagtatangan. Minsan ang ninakaw, minsan ang ginamit sa kasamaan. Ito ang nag-udyok sa ama na kay Mang Tomas ihabilin. Masisigurado ang pangangalaga ng gamit. Ano tayo, puntahan naman natin? Hindi ko pa nakalimutan yung huli niyang ginawa. Naku, hindi na pwede ang ganito. Turuan natin ng leksyon yan. Anak, tsuhin mo pa rin siya. Kapatid ko, pupuntahan natin pero kakausapin lang. Walang sakitan na magaganap. Minsan nakakainis din po kayo eh. Napakabuting tao pero sinasamantala naman. Subukan niyo po kayo maging masama kahit minsan. Nakakatulong din yun eh. Ikaw talaga puro kakalokohan eh. Ano, sasama ka ba o hindi? Dali-daling sumampa sa balsa si Greg. Hinila na rin ni Mang Tomas ang lubid ng kalabaw para lumakad. Pagdating ng tahanan ni Mang Dionisio, sinalubong sila nito. Wala akong matandaan na pinapunta ko kayo rito. Anong sadya nyo ha? Marami akong gagawin, kaya kung pwede lang, umalis na kayo. Wika ni Mang Dionisio. Masyado ka na mga lata. Nagkukunwari ka pa para makahanap ng palusot. Hindi ito ang unang beses. Halos katayin mo kami ng anak ko noon eh. Ngayon, ang kabuhayan naman namin ang pinunterya mo. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Kung sana pinaubaya mo sa akin ang mutya ng apoy, maayos ang magiging takbo ng buhay mo. Kaso napakayabang mo. Hindi mo ako masisisi, Tomas. Napakabata mong mag-isip. Hanggang ngayon, mutya pa rin ang himutok. Hindi mo makokontra ang kagustuhan ni tatay. Sa akin ibinigay ang mutya, kaya wala ka na magagawa. Nagpakabait ka lang naman, kaya ka pinili ni tatay. Mapagkunwari kang tao. Ilabas mo kaya yung tunay mong ugali. Masyado kang maraming sinasabi. Hindi bale na, wala akong mapapala kapag ikaw ang kausap. Saradong isipan mo. Ayaw umunawa. Greg, halika na! Pupunta-punta dito. Hindi naman pala kayang tumagal sa usapan. Umuwi na kayong dalawa. Mga duwag! Kung ako yan, tay, ay sinuntok ko na yan eh. Hanggang kailan ka ba magiging mabait? Magkaharap na kayo, hindi mo pa sinikmurahan. Tinanggalan mo sana ng ngipin para manahimik. Hoy, yung bibig mo. Kapag ikaw narinig nun, lagot ka. Yun na nga ang gusto ko para malaman niyang galit din ako. Oho, titigil na nga ho eh. Napatikom ang bibig nang mapansin ang paraan ng tingin ni Mang Tomas. Ang nasawing baka ay binenta sa murang halaga. Maraming bumili lalo na ang mga manginginom. Ang natira ay inulam ng mag-ama. Walang kaso dahil malinis ang karne. Mano-mano ang pagpatay. Tao lang ang tumumba. Kahit papano gumaan ang loob ni Mang Tomas. Nakabawi sa gastos dito. Ang perang kinita ay tinabi para sa nalalapit na pasukan. Pagsapit ng hapon nagtungo sa bayan para makabili ng bigas. Si Greg ang pumila. Si Mang Tomas ay dumiretso sa tindahan ng buto. Napasama sa kwentuhan dahil naabutan ang mga kaibigan. Lalong tumagal na mag-alok ng inuman. Nahihiyang humindi kaya pinagbigyan. Samantala, si Greg ay napakamot na lamang ng ulo. Ilang oras nag-intay sa tabi pero wala pa rin ang ama. Ilang beses inisip na baka nauna sa pag-uwi pero ayaw paniwalaan. Hindi ito aalis nang hindi siya kasama. Hinabaan ang pasensya. Nag-intay ng nag-intay. Makaraan ng ilang sandali, may binatilyong lumapit. Walang pagdadalawang isip na naghamon. Ang angas mo ah. Sino ka ba? Nananahimik yung tao pero ginugulo mo. Wika ni Greg. Pasimple siyang sinagi. Ngumiti ang binatilyo.
Akala ko ba matapang ka? Naalata sa ingay mo ang pagiging tuwag. Hindi ba ang tingero ang tatay mo? Dapat matapang ka. Yung tatay mo malakas eh. Ryan, hindi ganyan ang pakikipag-usap. Dapat ganito, tignan mo. Sumingit ang isa. Sunod-sunod na sinuntok si Greg. Sapo ng binata ang dugo ang bibig at ilong. Pinagtawanan siya ng 2 binatilyo. Uy Jerry, napalakas yata yung suntok mo. Tignan mo, parang iiyak na yan oh. Nakachamba lang kayo mga pare. Hindi ko kayo kilala, kaya hinayaan ko lang kayong tumama. Pero wala nang dahilan para magtimpi. Gumanti si Greg. Ibinagsak ang nagngangalang Ryan. Sumapul sa mata. Ang isa ay tumama ang noo sa sementadong daan. Parehong natumba matapos masuntok. Tinangkapang tumayo pero sinipa ng sinipa. Sa puntong ito, nakabalik na si Mang Tomas. Hindi makapaniwala sa naabutan kaya kaagad inawat ang anak. Tatay, para malinaw sa'yo. Makinig ka muna kasi sa akin. Sila ang nauna. Gumante lang ako. Wika ni Greg bago pa makapagsalita si Mang Tomas. Tumayo ang mga binatilyo. Sinamaan ng titig ang mag-ama. Nagmamadali itong umalis sa paghakbang ni Mang Tomas. Umalis din sila nang makabawi ng lakas si Greg. Umaaray pa habang nasa daan. Napabuntong hininga si Mang Tomas dahil naisip na ganun kabayolente ang anak. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin dahil ang binatilyong umatake ay may lahi. Hindi po ako bayolente. Sadyang gumanti lang. Hindi ko sila hahayaan na pihin ako. Hindi nyo nga ako pinagbuhatan ng kamay tapos sila gagawin na sa akin yun. Ang kapal naman ng mukha nila. Tapos na kaya wag ka na mag-ingay. Ito ay pahid mo sa sugat mo para mawala ang sakit. Magpahinga ka na rin pagkatapos. Lumabas muna si Mang Tomas para balikan ang balsa na pinagkargahan ng bigas. Hindi nagawa ang sadya dahil may aswang sa unahan. Nakausli ang ulo habang nakatago ang katawan. Nakatingin sa nakapastol na kalabaw. Dinampot ng matanda ang nakatarak na itak. Humakbang sa kinalalagyan ng aswang. Nahawakan ito sa ulo, sabay tutok ng patalim sa leeg. Gumana ang bisa ng tangan, kung kaya't nakalapit ng hindi nito nalalaman. Pagbibigyan kita dahil wala ka pang ginagawa sa kalabaw ko. Papatakasin kita. Bibilang ako ng 3. Tumakbo ka sa layo ng mga abot mo. 1, 2, 3. Binitawan ng aswang. Kumaripas naman ito ng takbo. Pero pagdating sa unahan ay nanghina. Nakapasok sa katawan ng bisa ng mutya. Pinanood ito ni Mang Tomas. Paika-ikang lumayo. Hindi siya nagsayang ng lakas dahil sa oras na makarating ito sa sariling tahanan, malalagutan ng hininga. Napapailing na lamang ang matanda. Pagkabalik naman ng bahay, sermo ng anak ang inabot. Ang bait talaga ng tatay ko. Pati aswang pinapatawad. Hindi pinansin ni Mang Tomas ang anak dahil patuloy lang itong mangungutya. Nang mga sumunod na araw, hindi lang kabuhayan ang hinagupit. Sila mismo ay sinusubok na rin. Si Greg ay inatake ng aswang sa taniman. Noong gabi na nagpunta sa tindahan si Mang Tomas, meron ding biglang umamba. Sa kabutiang palad parehong nakaligtas, pero napuruhan ang binata. Nagtamo ng kalmot sa likuran. Malalim ang sugat na ngayon ay ginagamot pa. Hindi kinaya ng langis lang. Wala ring sapat na gamit si Mang Tomas, kaya dumulog sa kaibigang manggagamot.
Maging ito ay napailing matapos masuri ang sugat. Sa napapansin ko, Tomas, hindi ito simpleng kalmot. Kung ordinaryong sugat, maghihilom sa loob ng ilang araw kahit langis lamang ang gagamitin. Pero ang anak mo, parang may kakaiba. Sige lang, iwanan mo lang siya dito nang mapag-aralan kong mabuti. Matatagalan, pero masisigurado. Wika ni Mang Ganoy, isang manggagamot. Napatay ko naman ang aswang, kaya siguradong mapapadali ang pagtanggal kung sakali man na merong inilagay sa kanya. May tiwala ako sa iyo, pare. Iaasa ko sa iyo si Greg. Ngunit may ipapagawa ko sa iyo. Kailangan mong mahanap ang nagmamay-ari nito. Bumalik ka kagad kapag nalaman mo. Kunot noong tinanggap ni Mang Tomas ang balahibo ng manok. Napakamot pa sa ulo dahil maraming manok na kulay itim ang balahibo. Para saan naman to? Alam mong halos lahat ng manok may ganitong kulay ng balahibo. Pwera na lang kung abot puti. Meron ka nga niyan eh. Ano bang gagawin mo dito? Nakita ko yan sa lugar kung saan sinalakay ang anak mo. Sa pakiwari ko, nag-anyong manok ang aswang para makalapit. Hanapin mo yan dahil malaking tulong ito para sa gamutan ni Greg. Tandaan mo, hindi ordinaryong sugat ang meron siya. Sa narinig, naglakas loob si Mang Tomas. Seneryoso ang paghahanap sa balahibo. Inisa-isa ang mga kapitbahay. Pasimpleng nag-isip ng paraan para hindi mahalata. Pero wala sa mga ito ang may hawak ng manok. May iniwang enerhiya sa balahibo. Maging ang samyo ay nakadikit pa. Batay sa sinabi ni Mang Ganoy, kusang gagalaw ang balahibo kapag nasa malapit na ang may-ari. Kaya sumusuot si Mang Tomas sa kumpulan ng mga tao. Nakikisawsaw sa usapan ng mga tambay. Pinagmamasdan ang mga dumaraan. Subalit walang senyales. Lumipas na ang ilang araw. Nauna pang malaman ng kalagayan ng sugat kaysa rito. Tama nga ang hinala ko. Isinabay sa sugat ang pagsali ng sumpa. Kaya pala matagal umepekto ang mga gamot. Hindi sa pamamagitan ng bato o ng sisiw. Laway ng aswang ang humalo sa dugo ng anak mo. Bihira lamang ang ganito. Mahirap tanggalin. Sa tingin ko, pinagplanuhan. May kakilala ka bang pwedeng gumawa nito? May nakasalamuha ka bang aswang? Baka merong naagrabyado si Greg at ginantihan siya. Maliban kay Dionisio, wala na. Ilang beses na ako nakaengkwentro ng aswang. Siguro, isa sa mga yon ang nasa likod nito. Wala bang ibang paraan para malaman? Yung balahibo lang ang pag-asa natin. Mahanap mo lang kung sino ang nagmamay-ari. Mauhuli natin siya. Matatanggal ang sumpa sa binata. Ano na pala ang balita sa paghanap mo? Mahirap ang pinapagawa mo. Wala bang alternatibong paraan? Yung mapapabilis? Wala na. Swerte na ngang napag-aralan ko ang ganitong kaso. Ituloy mo lang ang paghahanap. Galugarin ang buong bayan. Kung maaari, gamitin mo ang mutya. Mas mainam para mapabilis. Nakaisip ng ideya si Mang Tomas. Inilapat sa balahibo ang bisa ng mutya. Sinimulan muli ang paghahanap. Hindi nagtagal. Kusang lumipad ang bagay. Tinangay ng hangin. Papunta sa pamilyar na lugar. Sa tahanan ni Mang Dionisio. Ngayon lang naalala ni Mang Tomas. Nagmamay-ari ng manukan ang kapatid Sama. Kaso hindi makapaniwala na posibleng may kinalaman sa nangyayaring pambibiktima kay Greg. Aminado siyang masama ang ugali nito. Mainitin ang ulo. Mayabang. At basta-basta na lamang naghahamon ng away
Pero ang sabihin na may ugnayan sa aswang, nakakapangduda. Para malaman dumiretso sa pagpasok, kagad siyang sinalubong nito. Bawal kang pumasok sa balwarte ko kaya umalis ka na. Huwag kang magmatigas dahil hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Alam mong hindi maganda ang ugnayan natin kaya wag mo kong subukan. Talagang wala kang kadala-dala. Nung una kabuhayan namin, sunod pangapi, tapos ngayon si Greg. Alam mong papayag ako na pakapakan mo. Pero pagdating sa isa kong anak, ibang usapan na yan. Nag-utos ka pa sa aswang para yang gawin siya. Walang iya ka talaga. Wika ni Mang Tomas. Pero napalitan ng pagkalito sa ipinakitang reaksyon ni Mang Dionisio. Baka sa mata ang pag-aalala. Ano ka mo? Si Greg Dayanggaw. Hindi ba antinero ka? Nasa iyo ang gamit ng tatay natin. Bakit hindi mo nabantayan ang anak mo? Irresponsable kang ama. Lalong nagtaka si Mang Tomas. Mararamdaman ang pagkatotoo ng kapatid. Sandali nga, huwag mo kong dramahan. Malaki ang galit mo sa akin pati na rin kay Greg. Hindi mo ako madadaan sa ganito. Nagpapalusot ka lang, hayop ka! Sa puntong ito, hindi nagpapigil ang dalawa. Binuhos ang emosyon sa pisikalan. Kung hindi pa nasaktan si Mang Dionisio ng sobra, hindi sila titigil. Pasensya ka na, Dionisio. Hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ka lang ng bintanga. Nanakit ka pa. Sana buhay pa si tatay para makita niya ang ginawa mo. Siguradong madidismaya yon. Umalis na si Mang Tomas. Naguguluhang bumalik sa tahanan ni Mang Ganoy. Hindi. Kilala ko ang taong yun. Madaling makaisip ng paraan para makalusot. Pare, nahanap ko na nagmamay-ari ng balahibo. Ang kapatid kong si Dionisio. Malala nga ang away niyong dalawa at humantong pa sa ganito. Tama na yan. Akin na ang balahibo dahil alam mo na kung sino ang may-ari. Kailangan mo siyang balikan. Gamitin mo ang garapon na ito. Sugatan mo siya. Kuhaan ng dugo. Ito ang kailangan para matanggal ang sumpa sa katawan ng anak mo. Madaliin lang dahil lumalala ang kalagayan ni Greg. Baka hindi tayo umabot. Teka, bakit kailangan ng dugo? Anong pamamaraan ang gagamitin mo? Nananalaytay sa dugo ng anak mo ang sumpa. Kailangan natin ang dugo ni Dionisio na siyang may pakana ng lahat. Sa pamamagitan nito, maaalis ang sumpa. Parang nagdududa ka sa aking kakayahan. Hindi naman sa ganon. Ngayon ko lang narinig ang bagay na yan. Malamang, sa pagtugis ng aswang ka lang nakatutok. Isa kong manggagamot. Mas malawak ang kaalaman kumpara sa iyo. Lalakad ka ba o hindi? Walang nagawa si Mang Tomas kung hindi sumunod. Mabigat ang mga hakbang na pinuntahan ng bahay ni Mang Dionisio. Wala ito sa manukan, kaya nagkaroon ng pagkakataon na masuri ang paligid. Puro puti ang mga manok. Yung bubuhayin lamang sa loob ng 45 araw bago katayin para ibenta sa pamilihan. Wala ring panabong o inahin kaya nagtataka siya. Napatitig sa balahibong hawak. Sa pagkakataong ginamitan ng mutya, gano'n na lamang ang pagkagulat nang tinangay patungo sa ibang tahanan. Kagad tinanggal ang bisa bago pa matunugan upang makasigurado gumawa ng paraan. Inabot sa manggagamot ang garapon na may lamang dugo. Kaunti lang ang nakuha pero malawak ang pagkakangiti. Nagawa mo, kaibigan. Magagamot na talaga ang anak mo. Dito ka lang. Isasagawa ko ang ritual. Pumasok sa tagong silid ang manggagamot. Nagintay si Mang Tomas sa tabi ni Greg.
Maimbing ang pagtulog nito matapos malapatan ng gamot. Hindi nagtagal, lumabas si Mang Ganoy. Bitbit ang isang mangkok na umuusok. Sinalina nito ng mga sangkap kabilang ang dugo. Ginising ang binata para mapainom. Pagkatapos ay sinambitan ng mga kataga. Sinabayan ni Mang Tomas ang pagbigkas ng manggagamot. Gusto lang makasigurado na mapapabuti ang kalagayan ng anak. Matagal bago natapos pero sa huli, gumana ang gamutan. Makaraan ang ilang oras, pinayagan na silang umuwi. Unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Greg. Bumalik kaagad sa nakasanayang takbo ng buhay. Ilang araw ang lumipas, tuluyang gumaling ang binata. Nakakagalaw na, nakakapagbuhat. Katuwang ni Mang Tomas sa gawaing sakahan. Katulong pa sa pagdayo sa ibang lugar para magbenta ng organikong pampataba. Nakakapag-ani na rin ng mais at palay. Tatay, epektibo ang binigay na lunas sa akin ni Mang Ganoy. Tignan nyo, gumaling ka agad ako. Tapos yung sugat kahit peklat na wala na rin. Sinigurado ko talaga na gagaling ka. Walang ama na hahayaang magdusang anak. Hindi rin ako makakapayag na mapapahamak ka simula sa araw na ito. Naroon ka kung nasaan ako. Parang yan ang ayoko, tay. Baka magkapalit tayo ng muka. Greg, parang maayos ang kalagayan mo. Hindi ba dapat nasa tahanan ka habang nagpapahinga? Singit ni Mang Ganoy. Sumadya ito sa taniman para malaman ang ginagawa ng mag-ama. Si Manong naman, bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang gumamot sa akin. Sa sobrang galing nyo, gumaling ka agad ako. Oo nga naman. Ang sa akin lang wag biglain ang katawan. Mahirap ang mabinat. Paring Tomas, paalalahanan mo ito. Ayoko ng pasyenteng pabalik-balik dahil hindi nakikinig. Parang wala kang bilib sa sarili mo ha. Magaling na siya pare, hayaan mo na. O siya, ano ba ang laban ko sa inyong dalawa? Baka pagtulungan niyo pa ako. Lalakad na ako. Masaya ko malaman na bumuti ka, Greg. Pare, mauna na ako. Dumaan lang talaga ako rito. Mag-iingat kayo. Hinatid nila ng tanaw ang manggagamot. Hindi tinigilan dahil may bitbit pang pinamili. Kinagabihan hindi mapakali si Mang Tomas. Lalo na nang makita si Mang Ganoy kanina. Meron siyang gustong itanong dito noon pa nang ginamot niya si Greg. Kaso nagpipigil. Ngayon niya itatanong nang tuluyang bumuti ang kalagayan ng anak. Dahil hindi pa naman inaantok, sinadya niya ito. Tamang dumating sa pintuan, narinig ang usapan sa loob. Mga boses na parehong pamilyar sa kanya. Ito ang magiging huli kong babala sa iyo, Ganoy. Subukan mong lumapit kay Tomas at Greg. Handa kong talikuran ng marangyang buhay para patayin ka. Kapatid ko siya. Parehong dugo ang nananalaytay sa mga ugat namin. Si Greg, subukan mong saktan muli. May kalalagyang ka sa akin. Huwag mo kong pagsasalitaan, Dionisio. Ang inaalala ko ngayon, hindi gumana ang pinainom kong lason kay Greg. Binilog ko ang ulo ni Tomas. Nanayanggaw ang binata dahil kapag nagkaganon, umaasa ka mababaliw siya at magkakaroon ng pagkakataon na makuha mo ang mutya. Ito lang ang masasabi ko. Huwag kang magtatangka dahil mapapatay ka lang ni Tomas. Mula pa noong nabubuhay si tatay, palagi ko nang kinakalaban para sa kanya mapunta ang tangad. Alam kong mapapabuti kapag siya ang may hawak. Sinubukan ko pa ang presensya niya sa pamamagitan ng pagpipilit na pagbawi. Pero hanggang ngayon, hindi nangyayari. Sinanay ko siya sa ganong pamamaraan para kung ikaw na ang kumilos, wala kang mapapala. At para alam mo, hindi ko dugo ang binigay ni Tomas.
Sa kanya yon. Kaya imbes na malason si Greg, gumaling siya. Tinutukan ng patalim ni Mang Ganoy si Mang Dionisio. Sige, tuloy mo. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Minsan mo na akong binalak patayin dahil alam kong ginagawa mo. Ikaw ang pesteng nagsuol sa mga aswang na umatake at gumagambala kay Tomas. Swerte ka, hindi ako nagsalita. Pero sa oras na may mangyari sa akin, makakarating sa kanyang katotohanan. Idiniin ni Mang Ganoy ang pagtutok ng patalim. Pero bago pa bumaon ay tumilapon. Parehong nagulat nang makita si Mang Tomas. Sakto pala ang dating ko. Mula umpisa hanggang dulo, narinig ko ang buong usapan. Mabuti na lang, mabilis ako mag-isip. Kung kaya't nagawa kong kontray ng balak mo sa anak ko. Tinuring kitang kaibigan, hayop ka. Sinisi ko pala at kay Dionisio. Ikaw pala ang demonyo. Kung gano'n nagkasundo na pala kayo. Magkakasundo kami kapag patay ka na. Nagsinde ng kandila si Mang Dionisio. Sinabayan ito ng depensa ni Mang Tomas. Sa puntong ito, hirap sa paghinga ang manggagamot. Ang mga alaga nitong panabong na nagbabalat kayo lamang ay unti-unting nalagutan ng hininga. Ang depensang bakod at sa bulag na ginamit ni Mang Ganoy nalusaw sa presensya ng mutya ng apoy. Nalin lang mo ko nung una. Napaniwala. Pero hanggang doon na lang yun. Nasunog ang balat ni Mang Ganoy. Tuluyang namatay nang maupos ng apoy. Mahabang katahimikan ang pumagitna sa kanila ni Mang Dionisio. Kung hindi siya nagkusa, walang magsasalita. Bakit hindi mo pinalam sa akin ang plano? Ikaw ang pinagbintangan ko sa nangyari sa amin. Hindi na magiging sekreto kung ipapalam ko. Umuwi ka na. Nag-aantay ang anak mo. Bantayan mo siyang maigi para hindi na maulit ang nangyari. Napabuntong hininga na lamang si Mang Tomas. Hindi maintindihan kung paanong pakikitunguan ang kapatid pagkatapos malaman ang lahat. Gayunpaman, laking pasasalamat nito dahil malaking tulong ang ginawa para mapanatili sa kabutihan ang mutya ng yumaong ama. Kung hindi nito sinubok ang pasensya niya, malamang madaling naisa ni Mang Ganoy. Mabuti na lamang, meron siyang kapatid na handang umalalay sa kanya sa pangangalaga ng tanga na ibinigay ng ama, ang mutya ng apoy. Naranasan mo na bang makulam? Naniniwala ka ba sa kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa? Nararamdaman mo ba yung senyales, mga kabayan? Pananakit ng tiyan na hindi normal, pananaginip ng kung ano-ano. Tas minsan nakakita ka ng mga anino sa gilid ng visions mo. O hindi naman kaya, kabayan, nagkaroon ka ng kagalit na alam mo na meron talagang gagawing masama sa'yo. Pwede mong subukan ng habak de bala, mga kabayan, from Likha Merchandise. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadhangin at usog o anumang masamang uri ng sumpa. Gawa to sa totoong bala ng baril na nilagyan ng 6 na sangkap ng 6 na antingero. Sila nagkonsagra, sila nagbasbas sa gamit. Buhay na to, mga kabayan, susuotin na lang. Gawa to sa totoong bala ng baril, mga kabayan, kaya huwag yun dadalhin sa airport. Pero pwede to sa barko, pwede to sa mall. Kung nangangailangan ka ng pinakamalakas na gamit na depensa espiritual na mula sa Likha Merchandise, pwede mong subukan itong habak de bala. Kung interesado ka, i-search lang ang shop ng Likha Merchandise.